Pagnilayan po natin sa ika-6 na salita. Ito'y manggagaling sa John chapter 19, verse 29 and 30. May isang mangkok roon na puno ng asim na alag. Itinumog ito ng isang espongha, inilagay sa dulo ng sanga ng isopo at ipinasipsip kay Jesus. Nang masipsip ni Jesus ang alak, ay kanyang sinabi, naganap yun. Ang kahulugan ng ika-6 na salita is the word of victory. Dito po makikita natin kung paano napagtagumpayan ni Kristo ang sumpa, ang kasalanan, ang kaparusahan, at higit sa lahat, ang kamatayan. Talagang makapangyarihan ang salita ng Panginoong Hesus habang siya natumayuman. Lahat ng lumang pagkatao ng bawat isa ay napagtagumpayan na kasama ng Panginoong Hesus. Gaano kahalaga ang katagumpayan yun? Mahalaga po na tayong lahat ng mga pananampalataya ay matutong kumapit sa kamay ng Panginoong Hesus at patuloy tayong gagabay sa pamamagitan ng kanyang marubdog na pakikinig ng kanyang salita. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang at ka-UGC. Mahalaga po na tayong lahat ay magkaisa sa pananalangin. Patuloy tayong magkaisang ng lubos sa pamamagitan ng ating marubdob na pakikinig at pagsasabuhay ng kanyang mga salita. Mahalaga po na patuloy tayong sasamahan ng Panginoon. Gabayan tayo nawa ng Diyos. Siya lamang ang makakasagot sa lahat ng sitwasyon sa buhay natin. Kaya sa lahat ng pagkakataon, manalig tayo sa Panginoon at patuloy tayong magkaisa ng buong puso sa Panginoon. Tiyak, tayo pong lahat na may pananampalataya sa Panginoon ay patuloy na bibigyan ng Diyos ng katagumpayan. Tayo po'y panalangin. Aming Amang nasa langit, bigyan mo kami ng espiritu ng katagumpayan ayon sa iyong kalooban, sapagkat napagtagumpayan ang iyong anak si Jesus mula sa sumpa, kasalanan, kaparusahan at kamatayan, upang kaming lahat na may pananampalataya ay patuloy nakakapit sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa ngalan ni Jesus, sa ngalan ng mga tanganan at ang Espiritu Santo.
Amen. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang at ka-UGC. Tandaan po natin ang winika ni Jesus. Naganap na. It is finished. Consummatum est. This Holy Week, let us pause to find and spend time to reflect on the life of Jesus and God's love for mankind. It is finished. Let us reflect on the sixth of the seven last words of Jesus, which gives emphasis not on his sufferings, but on his victory from the Garden of Gethsemane, the pain of being betrayed by one of his disciples, which ended with giving him wine instead of water to quench his thirst. Labis-labis ang paghihirap at pagdurusa na pinagdaanan ni Jesus. It is finished. Symbolizes Jesus' victory in fulfilling his mission to die for our salvation. He triumphantly fulfilled his mission in complete obedience on the will of the Father. Sinikap niyang mapagtagumpayan ang kanyang paghihirap na hindi gumamit ng dahas at kapangyarihan. Sinikap niyang makalaya tayo sa kaparusahan sa ating mga kasalanan. Maraming salamat, Panginoong Hesus, sa aming kaligtasan. Given the time to reflect on these words, it is finished, brought me joy in overcoming my own sufferings as part of my mission. I triumphantly won all my battles in life, including the fight between God's will and mine. Sinubukan kong tinakasan ang pagiging guro, kapalit ng maranyang pamumuhay sa ibang bansa at pagkuha ng ibang kurso. Pero sa huli, pinilit ko pa rin ang maging guro, gaano man ito kahirap, dahil ako ay naniniwala na ito ang kagustuhan ng Diyos sa akin. This is my purpose in life. Kailangan kong maging guro para sa aking misyon. It is finished. Tapos na ang mga paghihirap ko sa buhay. I retired as a school head, resigned as a department head, OIC dean. But the mission still continues outside DepEd and outside an institution. I embraced my new calling and mission as an author and a motivational speaker. I will write and speak for God's goodness. I will write and speak for God's glory for the remaining days of my life as part of my mission and will of God. Tulad ni Jesus, marami akong pinagdaanan na kaguluhan, paghihirap, pag-aalipusta, pagbabaliwala, pagtalikod, pang-aapi, panghuhusga, sama ng loob at betrayal. Wala na sigurong sakit na hindi ko napagdaanan. Marami akong closed doors na nagpahirap ng aking kalooban bago ko natapos ang aking pag-aaral. Nakipagsapalaran ako at buong tapang na lumaban, bit-bit ang aking pananampalataya at pag-asa na hindi ako iiwan ng Diyos sa bawat laban ko sa buhay. I paddled my own canoe as I worked and studied at the same time. I dreamed with faith in my heart. Hindi naging madali ang pagtupad ng aking pangarap na makapag-aral. Walang salita ang makapaglarawan ng hirap na aking pinagdaanan. Pero tulad ni Jesus, tahimik kong binuhat ang aking krus mula sa aking pag-aaral
patungo sa aking pagiging guro, school head, school owner, let review mentor, at ngayon bilang book author at motivational speaker. Sa bawat yugto ng aking buhay ay panibagong hamon ang aking hinarap at pinagdaanan. At lahat ay aking napagtagumpayan sa tulong at awa ng Diyos. Tulad ni Jesus at tulad ko, lahat tayo ay may misyon sa buhay na may kaakibat na kahirapan. Tulad ni Jesus, sa tuwing tayo ay nahihirapan at nabibigatan, nagpapadala ang Diyos o magpapadala ang Diyos Ama ng taong tutulong sa atin para gumaan ang ating mabigat na dalahin. Tulad ni Jesus, dumaranas din tayo ng pagtalikod at betrayal mula sa ating mga mahal sa buhay, mga anak na pinabayaan ng mga magulang, mag-asawa na iniwan ang partner para sa sariling kaligayahan, mga taong naghihirap dahil sa paggawa ng tama at kabutihan sa kapwa. Katulad ni Jesus, lahat tayo ay may misyon na dapat nating gampanan at mapagtagumpayan. God's will be done. At sa huli, may pagmamalaki nating bigkasin ang mga salitang, "It is finished." Tapos na ang ating paghihirap at tapos na ang ating misyon. Manalangin tayo. Salamat, Panginoong Hesus, sa pagliligtas sa aming mga kasalanan. Tulungan niyo po kami na mapagtagumpayan din namin ang lahat ng pagsubok sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na magampanan ang mga tungkulin na nakaatang sa aming mga balikat. Your will be done. It is finished. Sa pananalangin ko, turuan mo akong manalig sa iyo. Ang puso kong ito, iisip mo, upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, sa pananalangin ko, tulungan mo akong manalig sa iyo. Ang buhay ko ito, iisip mo, upang magamit mo ang buhay ko. O Diyos, pag-ibig mo ay di nagbabago. Ako mong anak na matay dahil sa sala ko. Nasasalamat ko maging sa iyo ng pagsamba. Sa Panginoon Jesus, tuon ko ay luluhod. Siya ang dakila sa lahat. Siya ang Diyos. O Diyos, pag-ibig mo ay di nagbabago. Ang itong mong anak na matay dahil